Ako po si Lexter, 27 years old. Pero ang kwento ko po ay nangyari noong 24 years old ako. Taga Mandaluyong po ako, may trabaho na po sa isang kumpanya sa Makati. Binata pa po ako. Wala din pong girlfriend o nililigawan noong panahon na yon. Hindi ko din po alam noon kung bakit. Kung busy ba ako sa trabaho o masaya na ako sa company ng aso kong si Tiffany. Isa po siyang golden retriever, Papa Dudu. Mahilig po ako sa aso pero paisa-isa lang po ang pag-aalaga ko kasi hindi ko din po kaya pag marami. Nag-aalaga lang ako uli pag nawawala na ang mga fur babies ko. Kaya po si Tiffany ay pangatlong aso ko pa lamang. Nasa bahay lang po si Tiffany at hindi po nakakulong sa cage at lalong hindi po nakatali. Naturuan ko naman po siya kung saan niya gagawin ang mga pagbabawas niya. Papakainin ko po siya bago umalis sa umaga at papakainin ko uli pag uwi ko sa gabi. Meron po akong best friend, kababata ko po siya kaya masasabi kong sobrang close namin. Ang kinakainis ko lang po sa kanya ay masyado siyang alaskador. Siya po si Leonard, mas bata sa akin ng 1 taon. 23 years old lamang siya noon. Gaya ko ay mahilig din sa aso si Leonard at gaya ko ay paisa-isa lang din siyang mag-alaga. May trabaho din po siya at binata din po. Ang alaga po ni Leonard ay isang babaeng chihuahua. Pinangalanan niya naman na Stephanie para daw malapit sa Tiffany. Nakakatawa po kasi parang baliktad kami ng choice ni Leonard. Siya po ang mas malakas ang personality ay maliit na aso ang alaga at ako na medyo tahimik at mahiyain ay malaking aso ang alaga. Bukod po sa matagal na nga po kaming magkaibigan ay pareho po kaming dog lover, Papa Dudu. Lalaki na nila, no? Sino? Ano ka ba? E di ang mga aso natin. Yung aso mo, Golden Retriever. Natural, malaki yan. Nagsisimula ka na naman eh. Si Stephanie din naman lumaki na. Ang hirap sagutin yan. Chihuahua lang si Stephanie. Ano ka ba? Kumpara nung una mo siyang makuha, hindi pa naman siya ganyang kalaki. So lumaki na siya. Sige na, lumaki na kung lumaki. Ang lakas na din siguro kumain ni Stephanie, no? Kumpara kay Tiffany, hindi ganun kalakas. Napaka-alaskador mo naman eh. Natural, kakapiraso si Stephanie kumpara kay Tiffany na big girl. Kung big girl si Tiffany mo, pues si Stephanie ko, petite. Nakakatawa din tayo, no? Oo, kakatawa lang natin eh. Hindi yun. Ibig kong sabihin sa mga choices. Ako, gusto ko malaking aso. Ikaw naman, pagkaliit-liit. Alam mo, ngayon ko lang napansin yan. Ang choices natin? Hindi, na malaki pala ang aso mo kaysa sa akin. Joke lang. Mabuti binawi mo agad. Oo naman, kilalang kilala kita pagpapikon ka na eh. Pero mabalik tayo sa mga aso natin. Nakakatuwa lang isipin na ikaw ang mas malakas ang personality sa atin pero maliit na aso ang gusto mo. Nagtataka din ako, pero sa dami ng pinag-usapan at napapag-usapan natin, yan ang hindi natin napapag-usapan. Ikaw napakamahiyain pero yung aso mo pansinin sa laki. Ewan bakit mas gusto ko malaking aso. Siguro para maging visible ako. Yung aso mong malaki ikaw magiging visible? Bakit? Ikaw bang inilalakad niya sa umaga? Nakakainis ka naman eh. Joke lang. Ito naman. Paano mo nasabi na nagiging visible ka? Sa laki ni Tiffany, laging may nagtatanong. Kaya ayun, nagkakaroon ako ng conversation. Alam mo naman na hindi ako marunong mag-approach ng tao. Kung sa bagay, pero alam mo ba, na sa liit ni Stephanie mas madaming nag-a-approach sa akin? Cute kasi ni Stephanie. Anong sinasabi mo? Na ang dahilan kaya maliit na aso ang gusto ko kasi para magpa-cute?
Hindi ganun. Funny ka din eh. Sige, nakakatawa na kung nakakatawa. Uy, wala akong sinabing nakakatawa ka ha. Sinungaling ka. Kakasabi mo lang funny ako. Oo, funny ka. Funny walain. Pero hindi naman sa mayabang tayo ha. Total, tayo lang naman dalawa. Masabi ko lang, may itsura naman tayo pareho. Maganda naman tayo manamit. Hindi matangkad pero may tamang height. Bakit kaya wala pa tayong girlfriend? Nanligaw ka na ba? Hindi pa. Eh ikaw? Hindi din. Kaya? Hindi naman tayo bading. Torpe ba tayo? Ako? Hindi ah. Hindi ka torpe? Hindi ako bading. So torpe ka nga. Ikaw din naman ah. Walang pupuntahan tong usapan na to. Uy, biro lang. O sige na, serious na. Wala ka pa bang nililigawan? Meron na. Pero in the process pa lang. Kasi natatakot ka kaya hindi mo pa masimulan manligaw. Ikaw, bakit hindi ka din manligaw? Natatakot ako eh. Bakit yung liligawan mo ba, multo? Bahala ka nga. Ang pikon naman na ito. Ganto na lang. Unahan tayo magka-girlfriend. Naghahamon ka. Sige, call ako dyan. O sige ah, magkano premyo? Walang pera. Pangit naman na parang pinagpupustahan natin ang babae. O sige, ganto na lang. Kung sinong mas maunang magka-girlfriend, ang mas pogi. Call. Tara na, may pasok pa tayo. Oo nga, tara. Tiffany! Ginawa namin ang usapan, Papa Dudut, pero walang involved na pera. Walang pustahan. Parehong mahihina ang loob namin sa pagka-approach sa babae pag manliligaw na. At least sa usapan namin, nagkaroon kami ng motivation. Kaya nagkakalakas loob kami. Dumiskarte siya ng sarili niya, ako naman ay ganun din. Doon siya nanligaw sa katrabaho niya, ako din. Sa isa ko sa mga kasamahan sa opisina ko na matagal ko ng crush. Ang alam ko ay wala siyang boyfriend noong mga panahon na yon, kaya ayon. Pero Papa Dudut, may malaki yata akong problema. Parang wala akong personality at pakiramdam ko ay wala akong kadating-dating. Matutuwa sila una, nakausap ako, pero habang tumatagal ay parang nata-turn off sila. Halatang halata po kasi. Kinaikwento ko lang na mahilig ako sa aso at naamin ko din na NGSB ako. Ewan kung anong naglalaro sa isip nila. Noong iniwasan na ako ay pinilit ko talaga siyang paaminin kung bakit siya umiwas. Okay naman kami noong una. Ang sabi niya ay nawiwirduhan daw siya sa akin. Napaka-nerd ko daw. Hindi ko maintindihan kung bakit, dahil ba sa mahilig ako sa aso o dahil NGSB ako. Hindi ko naisip na talo na ako kay Leonard dahil yung ilang linggo kong sinuyo ay mawawala lang pala. Hindi ko inisip na aalas kahina naman ako ni Leonard. Doon ako mas apektado sa unang beses kong manligaw at busted agad ako. Matotroma ba ako sa nangyari? Hindi ko po alam. Pero ang makakagulat din, Papa Dudut, ay nang magkwentuhan kami ni Leonard ay pareho pala kami ng experience. Base din siya noong sabihin niyang mahilig siya sa aso at NG-SB siya. Lex! Pasok! Stephanie, hili ka na. Stephanie! Si Tiffany. Nandyan sa likod. Pakawalan mo na lang. Siguradong pupuntahan niya yun dun sa likod. Nagkita na naman na mag-best friend. Excited eh. Baka magsasabihan ng problema. Baka nga. So anong problema? Bakit? Pag may problema, ako agad? Bakit? Mukha ba ako may problema? Bakit? Mukha din ba akong may problema? Alam mo sa umpisa ng salita mo na obvious ka eh. Umamin ka na kaya? Oo, may problema na. Sige na, asarin mo na ako. Hindi ko pa nga alam kung anong problema mo eh. Kunyari ka pa. Sigurado namang tumatawa ka na sa loob mo. Ano nga? Busted ako. Oh, okay na. Tawa na. Hindi ko gagawin yon. Aba, bago yan ah. Kasi, busted din ako eh.
Talaga? Ewan? Bakit ganun? Ginalingan ko naman manligaw. Ikaw na yan ha. Sa literal na buhay, mas makapal na ang mukha mo kaysa sa akin. Pero nabasted ka pa rin. Ako pa kaya. Ano bang problema sa atin? Hindi ko nga alam eh. Nagsisipilyo naman ako. Nagdi-deodorant naman ako. Palagay ko wala sa amoy natin at wala din sa itsura natin. Nasa atin mismo ang problema. Palagay ko nga. Bakit kaya ganun? So, suko na tayo. Coming from you talaga ha. Parang ganun na kasi. Walang susuko. Kung sa bagay, Oo, laban lang. tama! Laban! Tuloy ang usapan ha. Oo, hanggang walang nagkaka-girlfriend sa atin. Okay, sige. Nagkalakas daw buli ako. Hindi ako torpe. Hindi ako torpe. Hindi ako torpe. Iba mag-motivate ah. Teka, may nakilala ka na ba? Medyo, pero hindi ko pa nililigawan kasi naguluksa pa ang puso ko sa last heartbreak ko eh. Ako, pagkalibing ng sawing puso ko, rumecover agad ako eh. Binuhay ang bagong puso. Tumatalinhaga ka na. Siyempre, inspired eh. Oh, sabihin mo na. Ikaw muna. Meron na rin ako nagustuhan kaso nga, nag-iipon pa ako. Ng pera? Ng lakas ng loob. So hindi mo paliligawan. Papatalo ba ako? Siyempre, nagbalik ng kapal ng mukha at lakas ng loob ko. Sino yung babaeng yan? Hindi ko muna sasabihin kung sino. Mahirap na. Baka maudlot na naman. Kung sa bagay, ako din pakiramdam ko minamalas ako pag sinasabi ko sa'yo eh. Huwag kang ang ano dyan. First time mo lang nga din ang ligaw eh. Oh, pag ikaw ang binibiro, pikon. Ikaw din naman ah. O siya, magbibigay na lang ako ng hint. Sige, pagtapos mo ako din. Kliyente namin yung kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Kaya ilang beses na din kami nagkasama sa mga meeting. Feeling ko crush niya din ako. Kasi minsan nagkakatinginan kami. Oh, ikaw naman. Ako naman, pinsan siya ng isa sa office mate ko. Parang ganon din. Nagkakangitian kami minsan. Kaya parang ramdam ko na crush niya din ako. Niligawan mo na ba? Bakit ko sasabihin? Pero maganda siya. Yung ding sinasabi kong babae. Maganda at mabait. Niyayabangan mo na ako. Kaya uuwi na kami. Baka gabihin kami. Stephanie! Papadudot, hindi kami masyadong nagpayabangan kasi tulad ko ay parang sobrang inspired din si Leonard doon sa sinasabi niyang babae. Kaya motivated naman kami. Isinantabi ko ang hiya at noong sumunod na nagkita kami ni Catherine, siya yung babaeng sinasabi ko pero tawagin na lang natin siyang Kat. Yun ang nickname niya. 30 years old na po siya noong panahon na yon. Mas matanda po siya ng 6 na taon sa akin. Edad lang naman po yon, ang importante ay mahal namin ang isa't isa. Ayun nga po, nang magkita kami ay naglakas loob ako na tanungin siya na kung pwede ba siyang mayaya na magkape minsan. Papadudod sa sobrang saya ay gusto kong alugin ang opisina namin nang pumayag siya hanggang sa nagkita nga kami. Napakabait niya. Nakakahiyang sabihin pero siguro dahil sa edad niya kaya mas madami siyang naituturo sa akin kung paano mawawala ang hiya. Papadudot, ayoko na sanang ikwento ang tungkol sa aso ko pero hindi ko maintindihan bagay ay siya na mismo ang nagtanong kung may aso daw ba ako. Una ay alangan akong umamin kasi baka hinuhuli niya lamang ako. Pero dahil mahal ko ang aso kong si Tiffany ay sinabi ko ang totoo na meron. Nagbago ang tibok ng puso ko mula sa kabado ay sumaya nang sabihin niyang mahilig siya sa aso. Pero kahit kailan ay hindi pa daw siya nagkaroon ng sariling aso na aalagaan. Kasi hindi pwede sa bahay nila ang aso dahil ang daddy niya ay may allergy sa balahibo ng aso at pusa. Kaya natutuwa siya at naiinggit sa mga nakakapag-alaga ng aso. Sobrang tuwa ko noon kasi alam kong mamahalin niya si Tiffany pag naging kami. Nakakatuwa po kasi parang may anak na ako at naghahanap ng madrasta na magmamahal sa kanya na parang tunay na anak. Well, technically naman po ay ako ang magulang ni Tiffany at siya ang fur baby ko. Pero ilusyon lang po ng utak ko yon, Papa Dudut. Hindi pa nga po ako nagsisimulang manligaw eh. Hanggang sa may nalaman ako tungkol kay Kat.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Bumubuelo ako, Papa Dudut, pero ang tagal kong lapitan ng lakas ng loob. Pero natatakot din ako na baka nakapagsimula na si Leonard at mauna na siyang magka-girlfriend. Dumating si Leonard sa bahay, una ay naiilang ako magtanong kasi baka alaskahin niya ako. Inaantay ko siyang magkwento pero matigas talaga siya. Alam niya kasi na ako na naman ang unang susuko. Hindi ko na kinaya at tinanong ko na siya. Wala talaga akong choice kasi inasar na naman muna niya ako bago siya nagkwento. Pag nakikita naman niya na napipiko na ako, siya naman ang unang sumusuko kaya sasabihin niya din. Ayun nga po, kinuwento niya sa akin na hindi pa din siya nakakapagsimulang manligaw. Nakahinga po ako. Kaya sabi ko sa sarili ko, total, nakakapag-usap na kami at lumabas na din ng ilang beses ni Kat. Kaya manliligaw na talaga ako. Tapos ay tinapig ako ni Leonard at tinanong niya kung nakikinig daw ba ako. Kasi parang tulala ako. Baka makatunog siya sa bala ko kaya pinakinggan ko ang kwento niya. Kinuwento niya na nakausap niya na daw ang liligawan niya at nakakaramdam siya na may gusto rin ito sa kanya. Kinabahan na naman ako. Tapos tinuloy niya ang kwento niya na mahilig daw sa aso ang babaeng sinasabi niya, Papa Dudut. Mas kinabahan ako. Pero imposible naman ang iniisip ko. Kaya pinatuloy ko sa kanya ang kwento. Sabi niya ay maganda, maputi. Hindi ko na kaya, Papa Dudut. Tinanong ko kung ang pangalan ba ng babaeng sinasabi niya ay Kat. Kitang-kita ko sa mukha niya yung gulat. Saka namin nalaman na iisang babae lang ang gusto naming ligawan. Papa Dudut, pareho kaming mahilig sa aso pero nalaman namin na kaming dalawa pala ay cat lovers. Leonard, tuloy ka. Good evening, Kat. Kumusta? Okay naman. Ikaw? Mabuti naman. Napadalaw ka. Wala lang. Nangangamusta lang. Nakakahiya naman. Pwede mo naman akong i-text o tawagan lang? Ayaw mo bang magpunta ako dito? Hindi naman. Sabi mo kasi mangangamusta ka lang naman. Gusto mo na ba akong umalis? Hindi masaya nga akong dumalaw ka eh. Salamat. Bakit parang may iba sa'yo? Ha? Anong ibig mong sabihin? Parang mahiyain ka ngayon. Mahiyain naman talaga ako. Talaga ba? Mahiyain ako pag... Pag? May mahiinom ka ba dyan? Ay, sorry, sandali. Anong gusto mo? Juice o soft drinks? Nakakahiya naman. Hindi ba ikaw ang humingi? Ay, sorry. Wala lang kasi akong masabi. Joke lang. Nahiya nga ako, hindi kita agad na alok. Soft drinks na lang. Ikaw talaga? Bakit ka natawa? Kala ko kasi nahihiya ka eh. Sorry, naguguluhan lang talaga ako. Bakit ba? Ano bang gumugulo sa'yo? Kasi, Kasi? ano eh, Ano nga? may ano eh. Ano ba? Manliligaw ka ba? Oo. Ha? So, hindi ka manliligaw? Oo, manliligaw ako. Okay. Anong okay? Okay pwede o okay lang? Sige, tanggap ko na. Suko agad? Kesa masaktan na naman ako. Bakit? Pang ilang beses mo na ba nababasted? Kung sakali, pangalawa na. Pangalawa pa lang. Yung iba nga dyan, ilang beses nang nabasted pero sige pa rin. Sinasabi mo na busted na ako? Hindi. Ang sinasabi ko, ang bilis mo namang sumuko. Hindi dapat ganun. Ewan nga eh. Anong ewan? Ewan kung bakit ako ganun. Kaya nga, huwag kang madali sumuko. Tama ka. So, manliligaw ka ba? Ha? Anong ha? Dapat sigurado ka lagi. Oo, sigurado ako. Oh, tanungin mo na ako kung pwede akong ligawan. Dapat handa ka sa isasagot ko sa'yo. Oo o hindi, dapat marunong kang tumanggap. Kat, pwede bang manligaw? Pwede. Talaga? Oo, ayan ka na naman. Ibig kong sabihin, sige, liligawan na kita.
Kailan ka magsisimula? Okay ba ngayon? Isagot mo ngayon. Huwag mo itanong. Kat, liligawan kita ngayon. Yan, ganyan dapat. Oh, inumin mo na yung soft drinks mo. Salamat. Papadudot dumalaw ako kay Leonard at nakikibalita. Ayun nga po, binalita niya sa akin na dumalaw na siya kay Kat. Ay hindi po pala niya binalita, pinagyabang po pala niya. Natural po na nainggit ako na may kaunting inis. Nawala na po ako ng pag-asa. Tapos ang nakakainis pa po kay Leonard kapag nagtatanong ako, mas lalo siyang nananadya, mas lalo niya akong iniinis. Ang dami niyang pasikot-sikot tapos tatapusin. Sasabihin niya sa huli ang salitang secret. Hindi po ba nakakapikon yon? Nakikita naman niya na nabubuo na naman ang inis ko. Sa kanya sasabihin pa na pag kinuwento niya daw sa akin ay hayaan na niya. Paanong mangyayari yon, Papa Dudut? Kasi kung okay na sila, payag na rin ako. Magpaparaya na ako. Kesa naman mabased na naman ako. Malapit na nga po sana ako makaipon ng lakas ng loob para tanungin na si Kat. Kaso nangyayari nga po yon. Hindi ko po alam kung paano magpapaalam kay Kat. Para hindi na kami uling magkita. Kasi kung mahal niya si Leonard, ay hindi ko na po sila guguluhin. Pero ayoko naman pong isipin niya na hindi maganda ang ugali ko kung bigla ko na lamang siyang i-ghost. Papadudot, magpapaalam na nga lang po ako ay hindi ko po alam kung papaano. Magpapaalam na lang, natotorpe pa. Paano na lang kaya kung manliligaw pa ako? Kaya tanggap ko na talaga. Nilakasan ko na lang po ang loob ko pero hindi ako humarap sa kanya. Nag-message na labang po ako sa kanya. Pero hindi ko po inaasahan ang isasagot niya. Gusto niya daw ako makausap ng personal at huwag sa text na. Papa Dudut. Kat, Lexter, halika, pasok. good evening. Napaka-formal mo naman. Ay, sorry. Saan? Sa pagiging formal. Ganyan ka ba talaga? Ha? Sabi ko, ganyan ka ba talaga? Hindi ko maintindihan. Kalimutan mo na. Teka, ano bang gusto mo? Gusto? Oo, gusto mo. Ha? Anong ha? Anong gusto mong inumin? Ah, inumin. Kahit ano. Umiinom ka ba ng suka? Suka? Sabi mo kasi kahit ano eh. Sorry. Hoy, umayos ka nga. Hindi dapat ganyan. Hindi ko maintindihan. Pasensya na ha. Magulo ba ako kausap? Hindi. Ang sinasabi ko, wag kang parang mas hiyang-hiya pa sa makahiya. Dapat hinahon lang, tapos isipin mong sasabihin mo. Oo, Yung sagot mo parang galing sa ilong. kasi... Kasi natutorpe ka. Ha? Nakailangha ka na ngayong gabi. Hindi pwedeng ganyan. Hindi masamang manligaw. Ang masama, manloko. Naku, hindi ko magagawang manloko. Mabuti. Oh, anong balak mo ngayon? Balak? Ano ka ba? Liligawan mo ba ako o hindi? Huy, gising! Sorry. Nabigla lang ako. Labanan mo yan. Dapat attentive ka at may paninindigan ka. Meron ba? Meron. Oh, sagot. Sagot? Yung tanong ko, liligawan mo ba ako o hindi? Ha? Liligawan? O, simulan mo na. Paano ba? Since nasabi mo nang liligawan mo ko, dapat simulan mo sa bakuri. Pero dapat maging totoo ka, ha? Oo. Game. Game? Hoy, nagkakaintindihan ba tayo? Pasensya ka na. Nabibigla lang ako. Hindi nga pwedeng ganyan. Dapat makita ang paninindigan mo. Ganito. Bago ka humarap sa liligawan mo, dapat huminga ka muna ng malalim. Sige. Hingang malalim, tapos simulan mo na. Kat, Yes?
may nagsabi na ba sa'yo na maganda ka? Ang typical. Isip ka pa. Ano ba? Sige, ganito na lang. Next time mo na lang ako ligawan. Basta dapat lagi kang totoo sa liligawan mo at sa sarili mo. Mabuti pa, magkwentuhan na muna tayo. Sige. Okay, ako na magde-decide. Ha? Anong ide-decide mo? Huwag kang kabahan. Ang sinasabi ko, ako na magde-decide kung anong iinumin mo. Soft drinks na lang. Sige. Salamat. Basta, ayusin mong sarili mo. Huwag kang mahihiya, basta totoo ka. Salamat talaga. Mamaya ka na magpasalamat. Wala pa yung soft drinks. Hindi yun. Salamat sa'yo. Kasi binigyan mo ako ng lakas ng loob at pagkakataon. Basta next time, dapat huwag kang matutorpe. Oo, pangako. Oh, eto ng soft drinks mo. Papa Dudut, kahit na hindi po ako nakapanligaw kay Kat, ay napakasaya ko po, Papa Dudut. Kasi binigyan niya ako ng napakalaking pag-asa. Hindi lang yon, kasi po noong gabing yon ay sobrang nagbonding kami ni Kat. Dahil sobrang nakagagaan ng loob ang pagsasama namin. Malakas na ang loob ko sa susunod na pagkikita namin ay liligawan ko na siya. Diretso at walang hiya-hiya. Pag nasimulan ko na yon ay napakalaki na ng chance ko sa kanya at alam kong magiging kami. Papadudot, ibig sabihin na niloko lang ako ni Leonard na okay na sila ni Kat. Kaya ayaw ko pong ikwento sa kanya ang gabing yon. Hihintayin ko muna na sagutin ako ni Kat bago ko makipagkita muli sa kanya. Kaibigan ko si Leonard pero dahil may usapan kami ay ayaw ko pong maunahan niya ako. Ayaw kong matalo ako sa kanya. Kahit alam kong okay na kami ni Kat ay marami pa din pong pwedeng mangyari. Kaya may takot pa din ako na maungusan ni Leonard. Dahil sa mga napag-usapan namin ni Kat ay buong-buo ang katotohanan na pinasakay lang ako ni Leonard noong sabihin niyang okay na sila ni Kat. Kung kaya niyang magsinungaling ay kaya niya din pong mangagaw. Sa saya, sa dami at sa sarap ng usapan namin ni Kat ay alam kong napakaganda na ng nagiging relasyon namin. Hindi pa bilang girlfriend dahil hindi pa ako nanliligaw pero ramdam kong doon na kami papunta. Kaya naman alam ko sa sarili ko na hindi na makikipagkita si Leonard kay Kat kasi palagay ko ay busted na siya. Pero dahil alaskador nga itong si Leonard ay hahayaan ko na lamang siyang magyabang, Papa Dudut. Pero nagulat po ako sa mga sumunod na nangyari, mga kabarangay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, okay na kami ni Kat pero kahit alam kong niloloko lang ako ni Leonard ay napipikon pa din ako. Kahit alam kong napaka-imposible na mga sinasabi niya tungkol sa kanila ni Kat na kesyo malaki ang chance na maging sila ni Kat. Alam ko naman na kami ang malaki ang chance. Pero magaling talagang manginis si Leonard at alam niya kung paano ako iinisin. Kaya naapektuhan pa din ako. Nung una hinayaan ko lang siya pero hindi siya tumigil. Kaya sinopla ko na siya at ako naman ang nagsinungaling na kami na ni Kat. Pero di gaya ko ay hindi naapektuhan si Leonard sa halip ay tinawanan pa niya ako na mas kinainis ko. Habang tumatagal ang usapan namin ay lalo akong naiinis sa kanya. Pero nilalabanan ko dahil ang nararamdaman ko lang ang pinapansin ko. Hindi ko alam na naiinis na din pala siya sa akin. Hanggang sa uminit ang palitan namin ng salita at nagtaas kaming pareho ng boses. Una, nagulat ako sa mga nangyari pero parang binabaliktad niya ako. Na ako ang nanloloko at nagyayabang. Walang mangyayari sa usapan namin at ayaw ko na siyang patulan kaya pinaalis ko siya sa bahay. Ewan kung bakit parang alam ng mga aso namin ang mga nangyayari kaya tahol sila ng tahol. At di tumigil hanggang hindi sila nagkakalayo. Kat?
Sino yan? Ako, si Lexter. Lexter, tuloy ka. Good eve. Anong ginagawa mo dito? Magkakilala kayo? Dati, Anong dati? mamaya ako na-explain. Bakit siya nandito? Bakit? Anong bakit? Ikaw, bakit ka nandito? Dumalaw siya. Bakit? Anong bakit? Bakit ka dumalaw? Bakit hindi? Alam nyo, magulo kayong dalawa. Dito kayo maghapunan ha? Kasama siya? Nauna kaya ako dito. Sandali. Liwanagin nyo muna ang dinadaanan ko ha? Madilim eh. Kasi sinungaling siya. Hindi ako sinungaling. Hindi ka lang naniniwala sa sinasabi ko. Paano ako maniniwala? Sinasabi mo na okay na kayo ni Kat. Okay naman kami. O ano? Okay din naman tayo, Lexter. Oh, pahiya ka ano? May hindi ba okay sa pagiging okay nating tatlo? Ha? Sa akin wala. Pasikat ka na naman. Bait-baitan ka eh. Kasi sa'yo hindi okay. Hindi ka kasi sport. Sige, siraan mo ako sa harap ni Kat. Bakit apektado ka? Kasi, totoo. Napaka-alaskador mo talaga eh, no? Baka nakakalimutan nyo na nag-aaway kayo sa bahay ko. Sorry, ito kasi. Sige, magturo ka nang manuno ka. Ikaw ang tinuturo ko. Nuno ka ba? Halimaw ka eh. Mas lalo ka. Nandito ako. Baka pwedeng konting respeto. Sorry, Kat. Sorry. Okay. So, pwede na tayo mag-usap-usap ng maayos? Pasensya ka na. Nabigla lang ako. Pasensya na din. Nabigla lang din ako. Gaya-gaya. Ano? Ha? Kala mo hindi ko narinig? Nadinig mo pala. Bakit tinatanong mo pa? Sino ngayon ang alaskador sa ating dalawa? Doon na lang ako sa kwarto. Katukin nyo na lang ako pag okay na kayo. Sorry, Kat. Kat. Bakit ba kayo nag-aaway? Teka, baka pati ako mapilosopo nyo. Parang alam ko na eh. Magkakilala kayo at pareho kayong nanliligaw. Ibig sabihin, nagseselusan kayo. Oo. Magkaibigan ba kayo? Oo. Tapos nag-aaway kayo dahil sa akin? Oo. So, bad influence ako sa pagkakaibigan nyo. Oo. Hindi. Bakit kailangan nyo mag-away? Magkaibigan kayo, dapat nga mas nagkakaintindihan kayo. Kasi si Leonard, sinabi niya na okay na daw kayo at malamang sasagutin mo na siya. Ikaw din naman, di ba? Sabi mo, kayo na ni Kat. Na-misinterpret niyo yung sinabi ko. Wala pa akong sinasagot o sinagot at sasagutin. Yung mga sinabi ko sa inyo dahil gusto ko na maging okay kayo. Yung mawala ang katorpihan nyo. Hindi mo pa siya sasagutin? Hindi siyang pinili mo? Saka na natin pag-usapan yan. Sa ngayon, kakain muna tayo tapos magkukwentuhan. Gusto kong makita okay kayo at sa susunod na natin pag-usapan yung panliligaw. Okay ba? Ayaw nyo ba? Gusto. Papadudot iba talagang magsalita si Kat. Napag-ayos niya kaming dalawa ni Leonard ng gabing yon. Bagamat hindi namin napag-usapan ang panliligaw noong gabing yon ay naging mas lalong close kami nila Kat. Kami po as in kaming tatlo kasama si Leonard. Para siyang guidance counselor at psychiatrist kung magpayo. Naibalik niya yung kung sino kami ni Leonard bilang magkaibigan. Tawanan at kwentuhan ang nangyari buong gabi. Mas nakilala pa namin ang malalim si Kat dahil sa mga kwentuhan namin at palagay ko. Sa daming tanong ni Kat sa amin, sa aming dalawa ni Leonard ay mas nakilala niya din kami. Gusto nga sana ni Kat na sa susunod na pagdalaw namin ay isama namin ang mga aso namin na sina Tiffany at Stephanie. Kaso nga ay hindi pwede sa bahay nila. Kaya ang suggestion niya, sa susunod na magkita kami ay doon sa park na lamang na malapit sa kanila. Masaya kaming sumang-ayon ni Leonard. Nagpaalam na kami para umuwi, papadudot. Hindi naman pala talaga nasira ang pagkakaibigan namin ni Leonard. Kasi nung naglakad-lakad kami pa uwi, tahimik muna kami tapos biglang sabay kaming nagsalita. Kaya natawa kami. Sumunod ay nagyakapan na lamang kami at hindi na pinag-usapan ang tungkol sa pinag-awayan namin. At balik dati ang kwentuhan namin.
Lex! Hi, Tiffany! Oh, go Stephanie! Play na kayo ni Tiffany. Ang saya na naman ng dalawa. Ang tagal nilang hindi nagkita eh. Pati sila nadamay sa katangahan natin. Ay, gumawa ako ng paborito nating egg sandwich. Para may kainin tayo pagdating ni Kat. Sana magustuhan niya. Sigurado magugustuhan niya yan. Pero sakto naman. Bumili ako nitong soft drinks. May dala rin akong baso. Ang galing! Nabasa mo ang nasa isip ko. Lumakas na uli ang signal natin sa isa't isa. Nakakatawa, no? Nagkagalit tayo. Oo nga eh. Alam mo, hindi ko naisip na mangyayari sa atin yun. Ako rin. Pero ang maganda, okay na tayo. At kung sakaling sasagutin na ni Kat ang isa sa atin, dapat okay na okay pa din tayo. Oo nga. Handa ka na ba kung anong desisyon ni Kat? Handa na. Ikaw, Handa na rin. Kung ikaw man ang pipiliin niya, masaya pa rin ako para sa'yo. ganon din ako kung sakaling ikaw ang pipiliin niya. Bakit ako kinakabahan? Ako rin. Teka, may tubig din akong dala. Magtubig muna tayo. Mabuti pa nga. Parang nanunuyo ang lalamunan ko eh. Eto. Cheers! Guys! Kat! Nasaan yung dalawa? Ayun, nagtatakbuhan. Tiffany! Stephanie! Oh! I love you! O sige, play na muna kayo. Usap lang muna kami ng mga daddy niyo, ha? Kumusta, Kat? Okay naman. Eto, masaya at nakita ko sila Tiffany at Stephanie. Sila Tiffany at Stephanie lang ba ang masayang makita? Sorry, syempre kayo rin. May dala akong egg sandwich. Si Leonard nagdala ng soft drinks. Wow, ang saya naman. Picnic pala to? Oo, para mas mahaba-habang kwentuhan. Speaking of kwentuhan, may pag-uusapan muna tayo. Tungkol saan? Parang kinabahan naman ako. Kasi nakita ko yung alitan nyo kahapon. Ay, okay na kami. kami. Mabuti naman, pero may realization ako kahapon. Bad news ba yan? Huwag nating i-label ang balita ko. Sabihin na lang natin na... clarification. Ano bang kailangan liwanagin? Natutuwa ako na kahit nagkagalit kayo, na ayos at nabalik ang pagkakaibigan nyo. Kaya sana ganun din ang maging outcome ng usapan na to. Kung ano man ang kalabasan, sana walang magbago. Kat, tama ba ang iniisip ko? Magdidesisyon ka na sa kung sino ang pipiliin mo? Ganun na nga. Pangako ko, kung sino man sa amin, hindi magbabagong pagkakaibigan namin ni Lexter. Ako rin. Salamat. Yan naman ang gusto ko, yung mabilis niyong maintindihan ng anumang sitwasyon. Lexter, masaya ako nagkakilala tayo. Masaya ako sa kabaitan mo. Huwag mong iwawala ang magandang ugali mo. Sana maging magkaibigan pa rin tayo. Oo, naiintindihan ko ang desisyon mo. Hangad ko ang kaligayahan niyo ni Leonard. Leonard, nakita ko na responsable ka. Huwag ka lang panghinaan ng loob. Sana ipagpatuloy mong pagiging responsable kung sino man ang makakasama mo sa buhay. Teka, parang tama ba ang pagkakaintindi ko? Ibig bang sabihin, wala kang sinasagot sa amin ni Lexter? Sana maging magkakaibigan pa din tayo. Yung kasama ko sa malalim na pagkakaibigan niyo. Papadudot masakit mang sabihin at mas masakit aminin na busted kaming pareho ni Leonard, pero tinanggap namin ang maluwag at walang sama ng loob ang naging desisyon ni Kat. Papadudot kahit ganoon ang nangyari ay malaki ang pasasalamat namin ni Leonard kay Kat dahil sa maraming dahilan. Una ay mas tumatag ang pagkakaibigan namin ni Leonard. Pangalawa ay nawala ang katorpehan namin at natuto na kaming mag-approach sa babae. Pangatlo ay anuman ang kalabasan ng mga panliligaw namin ay natuto kaming tumanggap kahit na hindi pabor sa amin ang desisyon. Hanggang ngayon ay magkaibigan pa din kami nila Leonard at Kat. Magaling magturo ng mga tungkol sa buhay-buhay si Kat. Siguro dahil mas matanda siya sa amin ng 6 na taon. Kaya ngayon ay para na namin siyang ate at tagapayo.
Papadudot makalipas nga ang ilang buwan ay kinausap kami ni Kat at sinabing may boyfriend na siya. Masaya naman kami para sa kanya pero mixed emotions kami ni Leonard nang makaharap namin ang boyfriend ni Kat. Papadudod, ewan ba kung saang lugar ba nang galing ang boyfriend niya kasi gwapo at malaki ang katawan. Pero hindi yon ang kinagulat namin kundi ang dala niyang aso. Dog lover din siya gaya namin at ang dala niya ay isang malaking Saint Bernard. Nagsasama na po kasi si Kat at ang boyfriend niya, malapit na din silang magpakasal at dahil wala na si Kat sa poder ng mga magulang niya ay fur parent na rin siya. Wala nang maa-allergy sa kanila. Kaya ang saya ng mga aso namin na sina Tiffany at Stephanie at ang higanting si Molly, yun po ang pangalan ng aso nila Kat. Naging tradisyon na namin ang magkita-kita tuwing weekend. Bukod sa mga aso ay syempre, nandun sila Kat at boyfriend niya at kasama namin ni Leonard ang mga kanya-kanya naming mga girlfriends. Ang nakakatawa ay ang mga girlfriend namin ay parehong mga literal na cat lovers. Ang mas maganda tulad naming lahat ay ganoon din ka-close ang mga alaga namin. Aso man o pusa, masaya silang magkakasama. Magandang tanghali po sa inyo at sa lahat ng nakatutok sa Barangay Love Stories ngayong araw. Tuwing tanghali, gamit ang cellphone at suot ang earphones ko na malapit ng masira ay lagi akong nakikinig sa mga istoryang ibinabahagi ninyo mula Lunes hanggang Linggo. Naging background ko na ang inyong boses habang nagtatrabaho ako sa kantin ng isang high school na pinapasukan ko. Papadudot, kilala ko sa pangalang Jesusa, 40 years old at 5 taon ng cook sa isang paaralan sa Maynila. Ako ang nagluluto sa mga merienda at ulam na inihahanda sa nasabing kantin ng paaralan. Jesusa man ang pangalan ko sa mga taong nakakakilala sa akin, ay nakagawian na akong tawaging Aling SP na mga estudyante. SP mula sa pagkaing espasol. Nagsimula ang lahat dahil sa panlalait. Kinakantsawan ako noong mukhang espasol dahil daw sa sobrang kapal ng suot kong make-up. Puting-puti kasi ang mukha ko kumpara sa morena kong balat. Doon na nagsimula ang tawag sa akin bilang Aling Espasol o Aling SP for short. Papadudot, may rason kung bakit nahilig ako sa pagsusuot ng makeup. At ito ang dahilan kung bakit ako nagpadala ng sulat sa inyo. Gusto kong i-share ang kwento ko sa lahat para magbigay ng aral sa bawat nakikinig. Sa mundo kasi natin ay may kanya-kanya tayong pinagdadaanan. At ang mga bagay na nakikita natin ay may rason kung bakit ito ganon. Magsisimula po ang kwento ko 10 years ago noong 30 years old pa lamang ako. Papadudot. Mildred, magandang araw po sa inyo. Magandang araw din. Pabili po ako. May itlog po ba kayo dyan, tsaka instant noodles? Anong klaseng noodles? Yung chicken po. Pabili po ako isang noodles, tsaka isang itlog. 30 lahat. Ang mahal naman. Aba, mahal na talaga ang mga bilihin ngayon. Anong akala mo sa panahon natin? Dekada 90? Namura pa ang mga paninda? Ang bilis lang kasing tumaas ng mga bilihin ngayon. Hirap kumabol. Huwag mo sabihin uutang ka na naman. Wala pa akong buhay na mano, tsaka hindi ka pwedeng umutang dito hanggat hindi pa kayo nakakabayad sa mga naunang inutang ninyo. Hindi po, babayaran ko po to. Eto, pasensya na po, puro barya tong dala ko. 26, 28, 30. Ito po, 30 po lahat yan. Pakibilang na lang ulit. Isusupot ko pa ba to? Wag na po, sayang yung plastic. Hahawakan ko na lang. O heto, Salamat po.
Eh, yung hiniram yung pera sa akin, kailan nyo naman babayaran? Wala pa po akong maipambabayad ngayon eh. Katapusan din po kasi, may iba pa kaming binayaran. Ay naku, Jesusa. 5 buwan na yung utang ninyo sa akin. Hindi pa kasama doon yung mga listahan nyo ng utang dito sa tindahan ko. Puro na lang kayo sa susunod ng sa susunod. Napagod na lang talaga akong maningin. Huwag po kayo mag-alala. Kayo ang una kong babayaran kapag nagkapera po ako. Kailan naman kaya mangyayari yan? Kailangan ko ng eksaktong araw. Hindi ko pa po sigurado eh. Basta maniwala kayo sa akin, magbabayad ako sa inyo. Siguraduhin mo lang yan, ha? Kailangan ko yung perang yon dahil may babayaran din ako. Opo, huwag kayong mag-alala. Aling Mildred, may ano ba kayo dyan? May extra ba kayong pera dyan na pwedeng mahiram? Hihiram ka na naman? Wala kang ang pambayad, hihiram ka ulit? Kaya nga po ako hihiram ulit eh, kasi wala akong pambayad. Sabay-sabay ko na lang babayaran lahat sa susunod na buwan. Ay naku, wala akong pera. Tigilan mo ko, Jesusa, ha? Mabait akong tao kung sa mabait. Pero masyado nang makapal yung mukha nyo para humiram ulit sa akin, gayong hindi pa kayo nakakapagbayad ng utang ninyo. Sige na po. Tambak na po kasi yung bayarin namin sa bahay eh. Wala na ako ibang malapitan, kayo na lang talaga. Ay, boss, wag akong lapitan mo. Doon ka sa iba humiram. Ubus na ang awang maibibigay ko sa inyo. Lalo na't palagi kong nakikita yung nanay mo sa sugalan tuwing hapon. Kahit magkano lang po yung maipapahiram nyo. Sige na po. Wala! Lumayas ka na sa harapan ko. Huwag mo akong abalahin. Promise, huling beses na po ito nahihiram ako sa inyo. Bayaran nyo muna yung mga naunang inutang ng pamilya nyo sa akin. Saka kita bibigyan ulit. Anong tingin mo sa akin? Bangko, natakbuhan mo kapag walang pera? Kung umasta ka, parang may pinatago kang pera sa akin, ah. Pasensya na po talaga. Wala na ba kayong ibang kakilala na pwedeng utangan? Ah, wala! Sabihan mo yung nanay mo na maghanap ng trabaho para magkasilbi naman ang buhay niya. Sige po, salamat na lang po. Pasensya na po kayo. Galing ako sa mahirap na pamilya, Papa Dudut. 7 kaming magkakapatid at pangatlong anak ako ng tatay kong jeepney driver at nanay ko namang sugarol. Nasanay na ako sa gabi-gabing bangayan ng mga magulang ko dahil sa problema namin sa pera. Laging pagod si tatay sa buong araw niyang biyahe samantalang galit naman si nanay dahil karaniwan siyang talo sa tong its. Minsan kapag magulo ang buhay at ang bahay namin ay lumalabas ako at tumatambay sa basketball court malapit sa barangay namin. Lagi ko pong pinagmamasdan ang kalangitan. Nangangarap na balang araw ay maranasan ko ring magkaroon ng magandang buhay. Papa Dudut. Ilan sa mga kapatid ko ay may sari-sarili ng buhay. Ang iba sa kanila ay maagang nagkaroon ng pamilya. Sa katunayan nga ay may 5 na akong pamangkin ngayon. Habang lumalaki ang pamilya namin ay sumasabay naman ang mga lalong paghihirap namin sa buhay. Wala akong tinapos, Papa Dudut, at dahil dito ay wala rin akong magandang trabaho. Kulang na kulang ang barya-baryang sweldo ko sa pagiging street sweeper ko noon sa dami ng gastusin sa bahay. Ito ang naging rason kung kaya nagkaroon ako ng maraming utang, Papa Dudut. Sa kabila ng kahirapan ay hindi pa rin naman ako nawalan ng pag-asa. Patuloy pa rin ang pangangarap ko sa buhay na inaasam-asam ko. Hawak-hawak ang walis at daspan ay araw-araw kong hinaharap ang mga pagsubok na dumarating sa buhay ko. Nananalangin na balang araw ay makatagpo din ako ng Prince Charming na magsasalba sa akin. Ate Ophel, Oh, bakit? nahihilo ako. Hala, ay, sandali lang. Oh, umupo ka muna. Doon tayo sa may sidewalk. Magpahinga ka muna rito, ha?
Ano bang nararamdaman mo? Bigla na lang ako ng hina eh. Kumain ka ba ng agahan? Oo. Nilagyan ko ng kanin yung kape ko kaninang umaga. Yun na yung agahan mo? Oo. Wala naman kaming pambili ng ulam eh. Kaya naglalagay na lang ako ng kanin sa kape ko tuwing umaga. Kaya naman pala nanghihina ka eh. Walang laman ng sikmura mo. Gusto mo ba ng biskwit? May biskwit ako rito sa bag ko. Wag na. Magpapahinga lang ako saglit bago ako magwalis ulit. Umuwi ka na lang kung masama ang pakiramdam mo. Ako nang bahala dito. Hindi pwede. Sayang yung sasahurin ko. Kapag umabsent ako ngayon, wala kaming uulamin mamayang gabi. Siya, sige, ikaw ang bahala. Pero magpahinga ka muna dyan, ha? Bigla lang sigurong kumalam yung sikmura ko nung nakakita ako ng supot ng hamburger na nakakalat dyan sa tabi. Tatawa-tawa ka pa dyan. Tingnan mo nga yung sarili mo, oh. Butot balat ka na. Hindi ka na yata kumakain eh. Kumakain naman ako. Ng kanin na hinalo sa kape. Oo, masarap kaya yun. Alam mo kung ano ipinagtataka ko? Ano? Yung ibang tao, ayaw kumain ng kanin kapag nagda-diet kasi raw tataba sila. Pero bakit ako? Puro kanin naman laman ng tiyan ko pero hindi naman ako tumataba. Kasi walang protina yung katawan mo. Ang ulam mo, kung hindi kape, minsan asin, o kaya naman noodles, at saka dilata. Nung sustansya ang makukuha mo ron? Wala kaming pambili ng ulam eh. Isang beses sa isang linggo lang ata kami nakakatikim ng maayos na ulam. Ang laki kasi ng pamilya ninyo eh. Mabuti ako, dalawa lang ang binubuhay ko. Kaya kahit papano, hindi ko sila napapabayaan. Ang malas natin, no? Ipinanganak tayong mahirap. Nung past life ko, sobrang yaman ko siguro. Kaya sa pagkakataon ko, ginawa naman ako mahirap ni Lord para patas lang. Hoy, ano ka ba? Pati naman Diyos dinamay mo. Nasa magulang yan kung bakit may mga batang lumalaking mahirap. Alam na ngang hikaw sa buhay, anak pa ng anak. Palibhasa kasi, yung mga tao kasi yun na lang ang kayang gawin, ang manisi. Lagi nilang sinisisi ang nasa itaas kung bakit sila mahirap. Yung iba naman, sa gobyerno naglalabas ng sama ng loob. Pero bakit hindi nila magawang sisihin yung sarili nila? Sinasabi mo ba na kasalanan ng tao kung bakit sila mahirap? Bakit? Hindi ba? Alam mo, kasi ako, aminado ako na kasalanan ko kung bakit ganito ang buhay ko ngayon. Hindi ko sineryoso yung pag-aaral ko eh. Wala akong natapos. Maaga din akong lumande. Imbis na maghanap ako ng trabaho, mas pinili kong isang walang kwentang lalaki na bumuntis sa akin ng 2 beses tsaka ako iniwan. Kaya sabihin mo, bakit ko sisisihin ang ibang tao na mahirap ako? Kung wala naman akong ginawa para ayusin ang buhay ko. Bakit ako? Hindi ako nakapagtapos kasi walang pampaaral sa akin ng pamilya ko. Wala akong magandang trabaho kasi wala akong maipakitang diploma. Hindi naman ako tamad. Hindi naman ako gastador. Hindi naman ako maarte. Pero bakit mahirap pa rin ako? Kaya nga sinabi kong kasalanan ng magulang yan. Oo, siguro walang problema sa'yo, pero sa pamilya mo, meron. Ilan ba kayong magkakapatid? 7, hindi ba? Nanay mo, sugarol. Tapos yung tatay mo, dating manginginom. Ano pa bang kalalabasan yan? 1 tasa ng kape at 3 kutsara ng kanin na panlaman tiyan. Tama ako ano? Oo, tama ka nga. Pero tatanggapin na lang ba natin yun? Na hanggang ganito na lang tayo? Siyempre hindi. Kaya nga tayo nagtatrabaho eh. Pero kung gusto talaga natin umangat ang buhay natin, gawa natin ang paraan. Maghanap tayo ng mga bagay na magpapaangat sa atin. Huwag lang tayong mangarap. Tuparin natin yung pangarap na yon. Teka, ano bang pangarap mo sa buhay? Siyempre gusto kong yumaman. Yun naman pala eh. Di gawan mo ng paraan. Nakikita mo ba yung puno dyan sa likuran mo? Oo, bakit? Isipin mo na yan ang pangarap mo. Kung pinapangarap mo lang na akyatin yan, abay walang mangyayari. Pero kung tatayo ka riyan, lalapitan mo yan at saka susubukan mong akyatin, may tsansa na maakyat mo.
Kung maghahanap ka ng hagdan para mas mapadali ang pag-akyat mo, pwede rin naman. Ganon ang mangarap. Hindi lang puro sa isip. Maghanap at gumawa ka ng paraan. Isa sa puso ko yung mga sinabi mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Abay dapat lang. Sana balang araw, makuha rin natin yung mga pinapangarap natin. Yun lang ang meron ako noon, Papa Dudut. Mga pangarap na hindi ko naman sigurado kung may tsansang matupad dahil sa estado ng buhay namin. Mula nga sa pagiging street sweeper ay nakahanap ako ng trabaho bilang tagahugas ng pinggan sa isang karinderya. Doon na po ako natutong magluto, Papa Dudut. Si Aling Celia na nagmamay-ari ng karinderyang pinasukan ko ang nagsilbing guro ko. Nagsimula ang lahat noong nagkasakit ng isa sa mga tagaluto ni Aling Celia. Mula sa paghuhugas ng pinggan ay napag-utusan akong maghiwa ng mga ricados. Kalaunan ay pinaharap niya ako sa kanan para magluto ng tinola. Sa mga sumunod na araw ay iba't ibang putahe na ang pinapahawak niya sa akin. Para nga akong nag-aaral sa culinary school dahil marami akong natutunan mula kay Aling Celia. Simula noon ay ginawa na niya akong tagapagluto niya. Mas tumas din ang natatanggap kong sahod dahil doon, Papa Dudut. Enjoy na enjoy ako noon sa trabaho ko. At kahit papaano kasi gumagaan ang pakiramdam ko, tuwing nakikita kong nauubos at binabalik-balikan ang mga luto ko. Ang kusina nang naging baluarte ko. Doon ay ako ang reyna. Ako ang nasusunod. Ako ang may hawak ng lahat. Kahit doon lang ay naranasan kong maging masaya pansamantala. Sa karinderyang yon ay nakilala ko si Dondi, Papa Dudut. Siya ang lalaking nagpabago sa takbo ng buhay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Isang construction worker si Dondi, Papa Dudut. May pinapatayo noong building malapit sa karinderya namin at isa siya sa mga laborer nito. Una ko siyang nakita noong minsang magpahinga ako sa harap ng karinderya matapos ang lunchtime. Nakatayo siya sa di kalayuan sa amin, hawak-hawak ang sigarilyo habang nagpapahangin. Unang tingin ko pa lamang sa kanya ay naakit na kaagad ako sa itsura ni Dondi. Matipuno ang katawan dahil yon ang kanilang puhunan sa trabaho. Matangkad siya, makapalang kilay na tumugma sa bilugan niyang mga mata. Sunog ang kanyang balat dahil araw-araw siyang nasa initan, pero para sa akin ay mas nakadagdag sa kanyang kakisigan ng kulay ng balat niya. Hanggang sulyap lang ako kay Dondi noon. Wala naman din akong kumpiyansa sa sarili para makipagkilala kahit na crush ko siya. Halos araw-araw siya noong tumatambay malapit sa amin para lamang makisindi ng yosi. Meron kasing matandang babae na nagtitinda ng sigarilyo at tubig malapit sa karinderya at doon laging nakapwesto si Dondi kapag nagpapahinga. Tuwing nangyayari yon ay pasimple naman akong sumisilip sa kanya. Para nga po akong teenager na kinikilig tuwing nakikita ko siya, Papa Dudut. Hanggang isang hapon, paubos na ang tinda naming ulam, nung biglang pumasok sa karinderya si Dondi para kumain. Umigtad ang puso ko, Papa Dudut, noong nakita ko na sa malapitan ng lalaking dati ay sinusulyapan ko lamang, Papa Dudut. Aling Celia! Kain na! Nahihanda ko na yung pagkain natin. Nasaan na yun? Naku, nakipagchismisan na naman siguro sa kabilang tindahan. Aling Celia! Mauna na akong kumain! Bahala ka dyan! Mauna na akong kumain, baka mamaya may customer na namang dumating. Knock-knock. Bukas pa ba kayo? Ay! Opo sir! Kakain ko kayo! Oo, sana. May ulam pa ba?
Meron pa po. Dito po, pili po kayo. Meron pong bistek, nilaga. Ito pong adobo, bestseller namin. Mukhang naubusan na ako ng ulam ha. Oo nga po eh. Hapon na rin kasi. Mamaya pa ulit kami magluluto ng bagong putahe para naman sa hapunan. Bigyan mo na lang ako kahit ano dyan. Alin ba ang pinakamasarap dyan? Lahat, sir, masarap. Pero i-recommend ko tong Bicol Express. Kakaiba ang timpla namin dito kumpara sa nakagawian. Talaga ba? O sige, yan na lang. Maanghang ba yan? Sakto lang naman yung anghang. Mahilig po ba kayo sa manghang? Hindi eh. Pero dahil yan yung inirekomenda mo, yan na lang kakainin ko. Hindi po kayo magsisisi sa pinili nyo. Totoo yan ha. Sige, bigyan mo ako ng isang order. Tapos isa't kalahating kanin. Sige po, maupo na lang muna kayo. Isiserve ko na lang din sa inyo. Magsasabaw po ba kayo? Meron pa ba? Sige, bigyan mo rin ako ng isa. Sige po, ihanda ko lang tong ulam at kanin nyo. Ikaw ba yung nakaupo rito? Mukhang naabala pa kita sa pagkain mo ah. Ako nga po. Pero wala namang problema. Siyempre, customer muna bago sarili. Ayos lang ba sa'yo kung tatabihan kita? Sabay na lang tayong kumain kung gusto mo. Wala pong problema. Kayo pong bahala. O sige, sasabayan kita. Malungkot kumain ng mag-isa eh. Upo na ako ah. Sige po. Ito po yung Bicol Express at saka isa't kalahating kanin. Salamat. Kukunin ko lang po yung sabaw niya. Bakit po kasi ngayon lang kayo kakain ng tanghalian? Hindi ko kasi gusto yung ulam kanina sa site eh. Puro isda niluluto nila doon kaya di ako kumain. Pero kanina habang nagtatrabaho, umalamsik mura ako kaya dumiretso na ako dito para kumain. Mahirap na. Baka mamaya mawalan pa ako ng malay dahil sa gutom. Mahulog pa ako mula 4th floor. Hala, dapat kumakain kayo. Hirap pa naman ang trabaho nyo. Ito po yung sabaw. Salamat. Sanay na katawan ko sa ganun. Ngayon nga lang nangatog mga binti ko dahil sa gutom. Mabuti na lang malapit lang karinderya namin sa site nyo. May matatakbuhan ka makakainan. Oo nga eh. Simula ngayon, dito na ako kakain kapag di ko gustong ulam nila sa site. Welcome na welcome po kayo rito anytime. Teka, matagal pa ba yung tinatayo yung building? Ang balita ko, paupahan daw yan eh. Oo, ipapaupa yata sa mga negosyante. Matagal pa to. Baka may 5 buwan pa. Kulang kami sa tao eh. Ganun ba? Eh di matatagalan ka rin dito. Depende kung kukunin ako sa ibang construction site. Sa iba-ibang site kasi kami tinatapon kung saan mas kailangan ng labor. Nung nakaraang buwan nga lang ako lumipat dito eh. Oo, nito mga nakaraang linggo lang din kita napansin. Lagi ka nagsisindi ng sigarilyo dyan sa harap eh. Napansin mo pala yun? Oo, nakikita ko po lahat na nangyayari dito. Ano, kain na tayo? O sige, tikman natin tong Bicol Express mo. Ikaw ba nagluto nito? Ako nga pero si Aling Celia nagturo sa akin ng recipe. Masarap. Masarap nga. Sabi sa'yo eh. Papadudod sa Sampaloc nakatira si Dondi noong mga panahong nagkakilala kami. Tubong Pangasinan siya at maagang nakipagsapalaran sa syudad para tulungan ang kapatid niyang may sakit. May 2 siyang kapatid, ang panganay na may sakit sa puso at ang bunso naman na may sarili ng pamilya. Walang trabaho ang pareho niyang magulang kaya halos sa kanya na nakaasa ang buong pamilya niya. Hindi ko inaasahan na magkakaroon kami ng pagkakataon ni Dondi na kilalanin ang isa't isa, papadudot. Pagkatapos niyang matikman ang luto ko ay sa amin na siya bumibili noon ng ulam tuwing hindi niya gusto ang luto ng mga kasamahan niya sa construction site. Nung una ay nagkakahiyaan pa kami. Tahimik lang kasing tao si Dondi, papadudot. Ako naman ay gusto ko man siyang kausapin ay nahihiya ako dahil baka mahalata niya na may gusto ako sa kanya. Mabuti na lang at nandoon si Aling Celia na nagsilbing tulay para mas mapalapit kami sa isa't isa. Pabiro niya kaming kinakantsawa noon na bagay daw kaming dalawa. Halos ibugaw na nga niya ako, papadudot, para magkaroon ako ng nobyo dahil no boyfriend since birth po ako.
Nang dahil nga kay Aling Celia ay naging close kami ni Dondi hanggang sa maging open kami sa isa't isa at naging magkaibigan. Hindi nagtagal ay nagsimulang magparamdam sa akin si Dondi. Niligawan niya ako, Papa Dudu. Dahil matagal ko naman siyang gusto ay sinagot ko siya. At si Dondi na nga po ang naging kauna-unahan na boyfriend ko. Dondi, Wow, Susa. natigilan ka dyan. Wala ka bang sasabihin? Salita ka naman. Nagulat lang ako. Ngayon lang kasi kita nakitang nagsuot ng makeup. Hindi ba bagay? Sorry, first time ko lang talaga gumamit ng makeup eh. Tatanggalin ko na lang. Hindi. Bagay. Bagay sa'yo. Napakaganda mo. Ikaw naman, masyado mo akong binobola. Totoo ang sinabi ko, hindi kita binobola. Mas lalo nga ako na-inlove sa'yo eh. Nung nakita kitang nakabihis. Naku, tigilan mo ako dyan eh. Hiya tuloy ako. Huwag kang mahiya. Dapat na maging proud ka sa ganyang itsura mo eh. Mas lumabas yung taglay mong ganda. Pinatunayan mo lang na hindi ako nagkamali na niligawan kita. Ngayon lang ba ako maganda? Kapag naka-makeup ako? Hindi. Siyempre, hindi yun ang ibig kong sabihin. May makeup man na wala, maganda ka. Bolero. Ako ba? Hindi mo ba ako pupurihin sa itsura ko ngayon? Nag-base din ako. Oh. Ano ka ba? Hindi ko na kailangan sabihin. Matagal ka ng gwapo. Kaya nga kita nagustuhan eh. Totoo ba yan? Oo! Simula nung unang araw na nakita kita hanggang ngayon, gwapo ka pa rin. Mas gumagwapo ka nga habang tumatagal. Yan ang masasabi kong bola. Alam kong hindi ako gwapo, pero sige. Dahil girlfriend kita, paniniwalaan kita. Gwapo ka sa paningin ko, period. Nasa tao yan. May kanya-kanya naman tayong definisyon ng gwapo at maganda eh. Para sa akin, ikaw ang pinakagwapo at pinakamakisig na lalaki sa buong mundo. Masyado mo naman akong binibaby niyan. Dapat lang kasi ikaw ang baby ko. Ay sus! Tara na! Alis na tayo para maiparamdam ko sa'yo kung paano magmahal ang baby mo. Teka, hindi mo pala nasabi sa akin kung saan tayo pupunta. Basta, sama ka na lang sa akin. Dahil ito ang first date natin bilang magkasintahan. Pinaghandaan ko talaga tong araw na to. Baka naman mamaya masyado kang gumastos para sa date na to ha. Dapat pamilya mo sa Pangasinan ng priority mo. Mas kailangan nila pera mo kaysa sa akin. Huwag kang mag-alala. Nag-iipon talaga ako para sa'yo. Kung ano man ang gastos ko ngayong araw, hindi apektado ang pamilya ko. Okay na sa akin kahit saan tayo kumain. Ang mahalaga magkasama tayo. Huwag mo nang isipin ang gastusin natin. Ako na ang bahala doon. Pangako ko sa'yo, hindi man tayo mayaman, hindi ko ipaparamdam sa'yo ang problema sa pera. Salamat. O sige na, umalis na tayo. Baka gabihin pa tayo sa labas. Sige, pero daan muna tayo sa construction site. Bakit? Nandun yung motor ni Pareng Cardo. Hiramin ko. Mabuti na lang pala, hindi ako nagbistida. Sasakay pala tayo ng motor. Di bale, kapag yumaman tayo, hindi mo na po problemahin ang suot mo. Kasi sa kotse na tayo sasakay. Ay naku, wish ko lang. Naging maayos naman ang relasyon namin ni Dondi, Papa Dudut. Para nga akong naka-jackpot dahil ang unang boyfriend ko ang siya na ring naging huli. Noong natapos nila Dondi ang itinatayo nilang building ay nalipat naman siya sa Bulacan. Nagkalayo man kami sa mga unang buwan ng relasyon namin ay hindi ito naging hadlang sa pagmamahala namin. Nagkaroon kami ng tinatawag na long distance relationship. Pero kahit ganoon ay nalampasan namin ito. Lagi noong tumatawag sa akin si Dondi kapag tapos na siya sa kanyang trabaho para kumustahin ako at para na rin ikwento kung paano ang naging takbo ng araw niya. Araw-araw niya akong ina-update dahilan kaya sobra-sobra ang tiwala ko sa kanya. Tuwing day off naman niya ay umuwi siya sa amin para bisitahin ako.
Lumipas nga ang 2 taon ay pareho naming naisipang mag-live-in ni Dondi. Lumipat kami sa isang mumurahing bahay sa Sampaloc. Iniwan ko ang pamilya ko, pati na rin ang trabaho ko, pero hindi pa rin naman nakalimot noon sa mga responsibilidad ko. Isa pa ay nangako sa akin si Dondi na bibigyan niya ako ng magandang buhay at pinanghawakan ko yon. Sa pagsasama namin sa iisang bubong ay nakabuo kami ng bata sa sinapupunan ko. Doon na nga po nagsimulang magbago ang lahat. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ang pangarap ko noon ay ang makapangasawa ng mayaman pero malayo. Mula doon ang naging katuwang ko sa buhay. Hindi po mayaman si Dondi, pero kahit na ganoon ay nagpapasalamat pa rin ako dahil nabigyan ako ng mabait at masipag na kasintahan. Hindi man kami kasal ay para mag-asawa na ang turingan namin sa isa't isa noong nagsama kami sa iisang bubong. Mas lalo pa ngang tumibay ang pagsasama namin dahil sa pagdating ng anak naming si Eva. Naging magkatuwang kami sa pagpapalaki sa anak namin. Kaso nga lang, lumipas ang mahabang panahon ay unti-unting nagbago ang ugali ni Dondi. Nagsimula ang lahat noong natuto siyang magbisyo, Papa Dudut. Nagkaroon siya ng barkada na mahilig sa inom at sugal. Tuwing natatapos siya noon sa trabaho ay sa barkada siya dumediretso para mag-inom at maglaro ng baraha. Noong una ay pinapayagan ko siya sa gawain niya dahil tingin ko ay nararapat din naman sa kanya ang mag-enjoy, lalo na at buong araw siyang pagod sa kanyang trabaho. Kaso nga lang ay unti-unting binago ng bisyo niyang yon ang ugali ni Dondi. Naging mainitin ang ulo niya. Hindi lang siya umuuwing lasing, lagi din siyang galit at nagwawala, lalo na kapag talo ito sa pagsusugal. Karaniwan, ako ang napagdidiskitahan ni Dondi, lalo na kapag wala siyang mapaglabasan ng galit. Nung una ay natatanggap ko pa ang pagbubunganga nito at pagwawala sa bahay. Pero noong nagsimula na niya akong saktan ay doon na po ako kinabahan ng labis, Papa Dudut. Oh, nandiyan ka na pala. Mabuti naman naisip mo pang umuwi. Akala ko doon ka na matutulog sa inuman niyo eh. Anong oras na ba? 11:00 na ng gabi. Kanina ka pa namin hinihintay ng anak mo. Bakit nyo kasi ako hinihintay? Alam nyo naman na tuwing sahod, parang Elias ako dumediretso. Paano hindi ka namin hihintayin? Wala kami pambili ng ulam. Mas inuna mo pa yung mga kumpare mo kaysa sa amin ang anak mo. Imbis na sa pagkain mo ibili ang sweldo mo, winaldas mo pa sa alak. Ano pong pakialam mo? Pera ko to. Gagastusin ko to kahit saan ko gusto. Eh paano naman kami? Saan kami kukuha ng panggastos ng anak mo? Tandaan mo, Dondi, pinatigil mo ko sa pagtatrabaho. Nangako ka sa akin na ikaw ang bubuhay sa amin. Naniwala ako doon, tapos ano itong pinagkagagawa mo ngayon? Kung hindi inom, sugal? Kung gusto mo pala magbuhay binata, sana hindi ka muna bumuo ng pamilya. Ang dami mong sinasabi. Hindi sana, umutang ka muna ng pagkain sa labas para may makain kayo. Di mo kasi ginagamit yung kokote mo eh. Siyempre, yun na nga mismo yung ginawa ko. Kasi ayoko makitang anak ko nagugutom. Masalamat ka, mabait si Aling Huling. Kahit marami na tayong utang sa kanya, nagpapautang pa rin siya. Sabihan mo yung huling na yan. Babayaran ko lahat ng utang natin sa kanya. Huwag siyang mag-alala ka mo. Ganyan na lang palagi. Oh, bakit? Bawal na ba ako magsaya ngayon? Sa pag-inom at paglalaro na nga lang ako sumasaya eh. Ipagbabawal mo pa sa akin? Tapos kung magtrabaho ng buong maghapon, babawalan mo ako magsaya? Hindi kita pinagbabawalan, pero sana naman. Isipin mo rin kami ng anak mo. Nagsasaya ka doon kasama ng mga kaibigan mo, tapos kami nandito, naghihintay,
nagugutom? Lahat na lang ba sa akin mo iaasa? Kunti naman! Sino ba dito ang padre de pamilya? Hindi ba ikaw? Saan kami kukuha ng panggastos? Sa lupa? Huwag mo nga akong tinatasan ng boses. Makapagsalita ka. Alam mo, dami mong nagagawa sa pamilyang to eh. E palamunin ka lang din naman dito. Pareho kayo ng anak mo. Ah, talaga? Sige, ikaw ang mag-alaga ng anak mo dito sa bahay. Ako ang maghahanap buhay. Kapal ang mukha mong isumpat sa akin yung pagtatrabaho mo, eh wala ka naman na ibibigay para dito sa bahay? Anong sabi mo? Wala akong ibinibigay? Bakit meron ba? Yung bayad natin sa upa, 2 buwan na tayo sinisingil ng may-ari. Malapit na naman ang bayaran. May maibibigay ka na ba pambayad? Oh, tingnan mo! Babayaran ko lahat yan kapag nagkapera ako. Para kang sirang plaka! Lagi na lang yung sinasabi mo pero wala naman nangyayari. Kakasahod mo lang, di ba? Saan na napunta yung pera? Nasa bulsa na ba ng mga kalaro mo sa sugal? Sabi mo mo akong tatasan ng boses eh. Tondi? Nalalakit ka na rin ngayon? Kaya mo na rin akong saktan ngayon? Dapat lang sa'yo yan. Talo na nga ako sa sugal. Bunga nga mo pang sasalubong sa akin. Sino ang hindi maririndi? Umalis ka na nga dyan sa dadaanan ko. Huwag mo ako tinutulak-tulak! Bakit? Bawal din ba? Sabi na huwag mo ako itulak eh! Bawal kitang itulak? Lahat na lang bawal? Itutulak kita kung gusto kitang itulak. Ako ang may pera sa pamamahay na to. Kaya ako ang masusunod. Kung gusto kitang itulak, itutulak kita! Hindi mo ako pwedeng saktan dahil buntis ako, Dondi! May bata sa tiyan ko ngayon! Papa Dudut, nakakalungkot lang makita na ang dating taong minahal ko ay unti-unting nagbago. Walang pakialam si Dondi kahit na nagdadalang tao ako noon. Ang tanging nasa isipan lamang niya ay ang sugal at pag-iinom. Ako ang naging punching bag niya tuwing hindi maganda ang timpla ng ulo niya. Tiniis ko ang lahat ng iyon, Papa Dudut, sa ngalan ng pamilya. Pero sa pagdaan ng mga buwan ay mas lumala pa ng lumala ang ugali ni Dondi. May pagkakataon noon na itinakbo pa ako sa health center dahil nagsuka ako matapos mawala ng malay. Nauntog kasi ang ulo ko sa pader matapos niya akong itulak dahil sa galit niya. Mabuti na lang talaga at walang nangyaring masama sa bata sa tiyan ko. Kahit pa noong ipanganak ko ang pangalawa naming supling ay wala pa rin nagbago sa ugali ni Dondi. Dahil halos lahat ng kinikita niya ay napupunta na lamang sa pagsusugal. At ako na mismo ang dumidiskarte para may makain ang mga anak namin. Pumasok ako sa isang kantin sa paaralan malapit sa amin at mabuti na lamang at may kakilala si Aling Celia na nagtatrabaho doon kaya mabilis akong nakapasok bilang tagaluto ng ulam. Kaso nga lang, Papa Dudut. Maraming estudyante ang nakakapansin noon sa mga pasa at sugat sa mukha ko. Hanggang sa isang teacher ang nagsabi sa akin na kailangan ko raw itago ang mga pasa sa mukha ko dahil hindi ito magandang ehemplo sa mga batang nakakakita. Ang ginawa ko na lamang ay nagsuot ako ng makapal na makeup hanggang sa maitago nito ang mga sugat at pasa ko, Papa Dudut. Halos araw-araw na ganon ang naging buhay ko noon. Binubugbog sa gabi at tuwing umaga naman ay binibigyan ko ng oras ang paglalagay ng makeup para lamang maitago ang mga iniwang galos ni Dondi sa mukha ko. Doon na po ako nagsimulang makilala sa eskwelahan bilang Aling SP. Nagparaw kasi akong ispasol sa sobrang puti ng mukha ko na hindi umaayon sa morena kong balat. Hindi ko na lamang pinapansin ang mga pangangantsaw nila sa akin noon, katulad ng hindi ko pag-inda sa pananakit sa akin ni Dondi. Taon ang tiniis ko sa ganong klase ng buhay ko hanggang sa isang araw ay hindi ko na talaga ito nakayanan pa, Papa Dudut. Dondi, tigilan mo ng
nasisira ng mga gamit natin. Ano ba? Buisit! Mga inayo pa kayong lahat! Ano na naman bang ikinaiinit ng ulo mo ngayon? Wala kayong silbi! Lahat kayo walang kwenta! Dodi, tumigil ka na nga! Gabi na nakakaya sa mga kapitbahay natin! Wala akong pakialam! Lasing ka na naman ba? Umalis ka sa harapan ko kung ayaw mong madamay dito! Bakit? Anong gagawin mo sa akin? Bubugbugin mo ulit ako? Binabalaan kita, Jesusa! Huwag mo nang dagdagan tong galit ko! Lagi ka naman ganyan eh! Tsaka ka lang matapang kapag nakainom. Maglalasing-lasing ka tapos uuwi kang galit. Wala na nga tayo pero maninira ka pa ng gamit. Buisit naman, oh! Umalis ka nga dito! Naalibad pa rin ako sa pagmumukha mo! Ikaw ang lumayas dito! Kung gusto mo magwala, doon ka sa labas! Sabayan mo tumahol yung mga aso para pareho kayo perwisyo! Anong sabi mo? Gusto mo bang mamatay, ha? Dodi! Gusto lang kita sa mga dyan! Ano? Hindi ako makahinga! Langya ka! Demonyo! Nagtatakong tapahan ka dyan! Akala mo naman uubra ka sa akin! Pare-pareho lang kayo! Lumayas ka dito! Pinapalis mo ko? Gusto mo na ba talagang mamatay? Halika nga rito! Dodi, huwag ka lalapit sa akin! Matagal na ako nagtitimpi sa yung babae ka! Puro bunganga mo na lang naririnig ko! Tama na, Dodi! Huwag mo akong iyakan dyan! ako! Matabang ka, di ba? Lumaban ka! Niyo ako! Saan ka pupunta, ha? Tama na! Huwag ka na lumapit sa akin! Dodi, tama na! Bitiwan mo ako! Hindi! Bitiwan mo ako! Tagtalan mo na ako! Tama na! Tumigil ka na! Pagod na ako! Pagod na ako sa'yo! Nakita mo tong boting to? Ha? Sige na, lapitan mo ako! Lumapit ka sa akin! Gigilitan kita sa leeg para matapos ang paghihirap ko! Sige, gawin mo! Kaya mo ba, ha? Huwag ka lalapit sa amin! Hindi ako nagbibiro! Papatayin mo ako! Sige, patayin mo ako! Etong leg ko! Bilitan mo ako! Sige, ano? Sawa ka na sa akin! Patayin mo na ako! Puro ka salita! Makatulog na nga! Bit-bit ang dalawang anak ay nilayasan namin si Dondi ng gabing yon, Papa Dudut. Bumalik ako sa mga magulang ko at doon naghanap ng suporta. Mabuti na lamang at kahit hirap ay tinanggap pa rin nila ako sa pamamahay nila. Pagkatapos ng nangyari ay sinubukan makipagbalikan ni Dondi sa akin at sinisi niya ang alak. Kung kaya niya nagawang saktan ako pero noong mga oras na yon ay hindi ko na ulit siya tinanggap sa buhay ko. Maging ang mga magulang ko ay hindi na rin pumayag na bumalik ako sa poder ni Dondi. Ayaw ko nang dagdagan pa ang trauma ng mga anak ko dahil maging sila ay takot na rin noon sa sarili nilang ama. Lumipas ang mga buwan ay unti-unti na rin pinigilan ni Dondi hanggang sa nabalitaan ko na lamang na may bago na pala siyang kinakasama. Pinilit kong buhayin ang dalawa kong anak bilang isang single mom. Sa ngayon naman, Papa Dudut, ay patuloy pa rin po ako sa pagsusumikap. Wala pa rin nagbago sa buhay ko pero masasabi kong maayos na ang lagay naming mag-iina dahil wala ng taong umaabuso sa amin. Masaya ako na matapos ang napakahabang panahon ay tuluyan ko nang tinigilan ang paglalagay ng makapal na makeup sa mukha ko dahil wala na akong kailangang pang itago. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pagtawag sa akin ng mga estudyante bilang Aling SP. Yun na kasi ang nakasanayang tawag sa akin ng nakakarami na minana nila sa mga naunang estudyante na unang nagbansag sa akin noon. Hindi ko na lamang ito minasama dahil alam ko namang hindi nila alam kung ano ang punot dulo ng pangalang yon.